Hi guys, this is Kiselio.dev. So today, tapos na tayo sa paggawa ng isang basic na website na kung saan meron itong hero section and meron din itong navigation section. So ngayon, pag-uusapan naman natin is kung paano tayo or pag-uusapan naman natin kung ano ba yung JavaScript. Okay? So what's JavaScript all about? First of all, ano nga ba si JavaScript guys? Si JavaScript, isa siyang programming language na kung saan pwede mo tong gamitin just to make your website interactive. Okay? Pwede mo tong gamitin to make your website dynamic, ganyan. And pwede mo rin tong gamitin as a backend. Okay? Pero hindi muna natin yan itatackle for today. Ang itatackle natin for today is just the fundamentals or the basics of JavaScript. Okay. So there are two ways on adding a JavaScript file dito sa ating website. So the first way is that pwede ka lang maglagay dito ng script. Yan. Tapos dito mo na ilalagay lahat ng mga JavaScript mo. But the recommended way is that dito sa ibaba, pwede kang mag-add ng script.src. Ayan. And then, mag-add ka dito ng main.js file. Or ito yung main na JavaScript file mo. Okay? And then, dito sa source or src, ilagay mo lang dyan yung main.js mo. Para, yung iraran nito is yung mga code na nilagay mo dito. Okay? So, titignan natin kung gumagana na ba yung ating JavaScript. So, paano ba natin yan titignan? Okay? So, sabihin lang natin dito na console.log. Tapos, sabihin natin hello world. And then, pag pupunta tayo dito, hindi natin makikita ang hello world, guys. Kasi, nasa console natin yan makikita. So, saan ba yung console? Punta kayo dito, right-click nyo, inspect, and then, dito kayo sa console. And ayan na, nakikita nyo na yung hello world na dinisplay natin. So, ganyan lang guys, ang isang JavaScript. Okay? So, mamaya throughout this video, matututo tayo kung paano natin or ano ba talaga yung mga use ni JavaScript sa ating application. Okay? So, first is, tuturo ko muna sa inyo yung mga different types of variables. Okay? So, mga different types of variables ni JavaScript. Okay? So, ano ba yung mga different types? Okay? Meron tayong let, meron tayong var, and meron din tayong cons. Ayan. So, etong tatlo na to guys, ito yung mga variable na binigay ni JavaScript sa atin. So, si let and si var, the same lang yan guys. Pwede nyo lang gamitin, it's either one of them. Pero I recommend na let yung gagamitin nyo. And then, meron tayong cons. Etong si cons, or tinatawag nating constant. Constant. Meaning guys, hindi natin pwedeng palitan or changeable. Hindi natin pwedeng ma-change yung mga data na sinave natin dito. Okay? Fixed data na siya. Okay? So, yung variable nga pala guys, ito yung pwede natin dito i-store yung mga data na kailangan natin throughout sa ating website. Okay? So, paano ba tayo gumawa ng isang variable? Okay? So, para gumawa tayo ng isang variable, pwede lang tayo maglagay dito ng let. Then, pangalanan natin yung ating variable. So, for example, ang pangalan natin sa ating variable ay name. And then, yung value niya, which is a string. Okay? So, sabihin natin dito na kayselio.dev. Ayan. So, yan na yung pangalan ng ating, or yan na yung ating first variable. Okay? So next, pag-usapan naman natin yung mga different kinds of data types. Ayan, data types. So ano ba yung mga different kinds of data types, guys? Okay? So, meron tayong 6. Okay? So, first of all, ang unang-una is si string. Yan. So, ano ba si string? Ito ay isang string. So, ang string is composed of words, letters, ganyan. Yan yung string. Or kung sabihin natin, yan yung mga text. Okay? So, sasabihin natin, my name is equal to
kcelio.dev. Yan. So, yan yung string, guys. Okay? So, next naman is dito tayo sa number or tinatawag nating integers sa ibang programming language. Okay? So, sasabihin lang natin dito, let my age. Tapos, hindi na tayo maglalagay ng quotation mark, guys. Kasi yung quotation mark ay yung, ano pala, ito, is, ano lang yan, guys. That's used for strings. Okay? So, since hindi naman strings, so sabihin lang natin dito, 20. Okay? So, yan yung number natin na data types. Okay? Then, meron din tayong tinatawag na boolean. Okay? So, ano ba yung si boolean? Si boolean is a data type which will return just only true or false. Okay? So, sabihin natin, is student is equal to true. Yan. Or, pwede ding false. Okay? So, next is, meron tayong tinatawag na array. So, ano ba to si array? Etong si array, guys, it's a data type where it can store multiple datas in array or ganyan, in array. So, sabihin lang natin, tapos lagay natin dito yung mga hobbies natin. Yan, sabihin natin, coding, and then, sabihin natin, dancing. Yan. So, yan yung mga array. Next is, meron tayong tinatawag dito na object. So, ano ba yung object? It's a collection of data na pwede nating sabihin na magre-represent siya ng isang object. Ganyan. So, for example, ito, user. Si user ay isang object. So, sabihin natin dito na ano ba yung mga characteristic ni user. So, si user, syempre, mayroon siyang pangalan. So, meron siyang pangalan. kcelio.dev. And then, si user din, meron din siyang edad. So, meron siyang age. Tapos, lagyan natin ng value na ganyan. Okay? So, meron din tayong tinatawag na undefined na data type. So, ano yung mga undefined na data types? Ito lang yung mga data types na hindi pa natin nalagyan ng value. Ayan. Ayan. So, yan guys, wala pa siyang value. So, yung i-return niya pa lang is data or undefined. Ayan. Okay guys, so next is dito na tayo sa mga operators. So ano ba yung mga operators guys? Ito yung mga pwede natin gamitin kung kung gusto natin na mag-addition yung ating gusto natin na mag-add ng dalawang variables or mag-subtract or mag-multiply or mga ganyan kung ano pa man yung mga kailangan natin. Okay? So example dyan is mga arithmetic operators. So ano ba yung mga arithmetic operators? Meron tayong plus, meron tayong minus, meron tayong times, meron tayong divide, meron tayong exponential. Ayan. Meron din tayong modulus. Ano ba yung modulus? Ayan, modulus. Pero guys, yung ito-topic lang natin is kung ano yung kadalasan nating ginagamit. Okay? So, ano ba yung mga kadalasan nating ginagamit? Ito lang, yung si plus, minus, times, divide. Yan. So, unang-una, meron din tayong tinatawag na assignment or mga assignment operators. So, ano ba yung mga assignment operators? Ayan. Itong mga assignment operators, simple lang to kasi yung value niya is equals lang. Okay? Meaning na mag-a-assign ka lang ng data. Okay? So, ngayon, let's think about this. So, sabihin natin na meron tayong dalawang variable dito. Meron tayong text1 na equal sa hello. And then, meron din tayong text2 na world. Ayan. So, ngayon, paano ba natin yan i-combine yung dalawa na yan? Okay? So, mag-console log lang tayo dito. Sabihin lang natin na text1 plus tapos quotation mark and then plus naman and then text number 2. Yan. So pag pumunta tayo dito, ayan, lumabas na yung hello world ulit natin. Ayan. So ganyan lang kadali guys. So what if kung mga numbers to, paano tayo mag-add, multiply, and numbers? So gamitin nyo lang itong mga arithmetic operators dito. So example 1 na dito, num1 is equal to 20 and let
num2 is equal to 30 o 40. So, whenever na i-console log ko to, console.log, sabihin ko lang na num1 plus num2 or num3 is equal to 60. Ayan. So, yan yung mga example ng mga operators. Okay, guys. So, next is itong comparison operator. So, ano ba meron dito? So, sa comparison, guys, ito lang yung gagamitin natin whenever na magko-compare tayo. So, meron tayong less than, meron tayong greater than, equal to, equal, or greater than or equal, or less than or equal. Less than or equal. Ganyan. So, yan yung mga comparison operator. So, for example, sasabihin ko dito na let, tapos sabihin ko num1 is equal to, sabihin ko 5, sabihin ko na, sige, sabihin ko num5, and then let num6 is equal to 8. Ayan. So, sasabihin ko dito, console.log num5 is less than to 8 or num6. Ganyan. So, ang mangyayari dyan, pag kinonsolag natin yan, magiging true siya. Okay? Kasi yung num5 natin is less than talaga siya sa num6. Okay? Pero pag sinabi kong greater than naman siya, yung num5 natin is greater than siya sa num6, so magiging false naman siya. Okay? Meron din tayong equal, so magiging false din siya kasi hindi naman siya equal sa ano. So, wag yung gamitin, guys, na isang equal lang, guys, ha? Kasi yung isang equal lang, guys, yan yung assignment na operator. Or dyan, yung operator na yan, gagamitin mo whenever mag-a-assign ka ng value. Okay? So, kung magko-comparison ka, it's either double equal or tatlo nga equal. Okay? So, ganyan lang, guys. Ayan. So, next is meron tayong tinatawag dito na logical operators. Okay? So, meron tayong ginagamit dito na logical. Sabi no, logical operators. Okay? So, meron tayong tinatawag na and. Ito. And to. And then, meron tayong tinatawag na or. Ayan. And then, next is meron tayong tinatawag na not. Okay? So, tatlo yan, guys. Okay? So, si and, yung i-return niya, guys, is true whenever na yung dalawang comparison natin is nag-true. Okay? So, for example, dito sa ating console.log, so, diretsoin ko na lang. So, sabihin ko dito, console.log. So, sabihin ko dito na kung yung 10 is equal to or is greater than 8 and asa na yun? And 5 is greater than 2. So, yung i-return niyan is true. Okay? Pero kung sasabihin ko naman na is 2 greater than 3, magiging false siya kasi itong statement na to is false. Okay? So, remember, guys, na yung and magre-return lang siya ng true whenever na yung dalawang statement is nag-return din ng true. Okay? Pero pag ibang usapan naman whenever nagagamit tayo ng or. Kasi yung or, guys, magto-true pa rin siya kahit false yung isang statement. So, ano niya lang na, ang basehan niya lang na magre-return siya ng true is kahit isang statement lang ang mag-true. Okay? So, yung not naman, meaning na kahit true yan, tawag doon, gagawin niya yung false. Okay? So, parang i-opposite niya lang yung result. So, for example, may result ka na false, sasabihin niya na true. Kung may result ka na true, gagawin niyang false. Okay? So, for example, sasabihin natin na if yung num5 is not equal to 10 or not equal to 10, magiging true siya. Kasi yung 5 natin is 5 lang. So, syempre, kung ano yan, kung walang not yan, yung sagot niyan dapat is false. Okay? Pero since true yung since false yung tamang sagot, ginawa niyang true. Yan. Okay? So, yan yung mga different kinds of operators. So, ngayon, punta naman tayo dito kung paano natin i-manipulate yung isang array. So, for example, meron tayong array dito. So, may array tayo ng colors. Okay? So, let
color is equal to array. Ayan. So, dito tayo. So, meron tayong red, meron tayong blue, meron tayong orange, and meron tayong pink. Yan. So, ito yung tandaan nyo when it comes sa array, guys. Okay? So, explain ko lang to na mabuti, guys, kasi madami kasing nalilito dito. So, meron tayong tinatawag dito sa array, meron tayong tinatawag na length, and meron din tayong tinatawag na index. Okay? So, ano ba yung pinagkaiba ng length at index? Okay? Makinig kayo mabuti. Yung length, guys, yan yung measurement kung ilang items yung nasa loob ng array natin. So, for example, meron tayong 4 dito na data. So, meron tayong red, blue, orange, and pink. So, yung length natin is equal to 4. Okay? So, pag index naman, ito yung position ng mga data inside the array. Okay? So, saan ba or mag-i-start yung count natin sa index sa 0. So, always yan mag-i-start sa 0, guys. So, yung position ni red is 0. Yung position ni blue is 1. Yung orange is 2. Yung pink is 3. Okay? So, even though 4 yung length natin, pero yung max index natin is equal to 3. Kasi nagsimula nga siya sa 0. Okay? So, paano ba natin ipapadisplay yan? So, for example, meron tayong dito console.log. Tapos, gusto nating i-display yung ating color na blue. So, sasabihin lang natin yan dito na color dot or color, tapos itong dalawang bracket, sabihin lang natin number 1. Kasi, yung index niya is 1. Okay? From 0 to 1. Okay? So, ito yung tandaan nyo, guys. Kasi yung ilalagay nyo dito dapat is yung index. Okay? So, pag inana natin yan, tinignan natin yan dito, ayan na, lumabas na si color blue. Okay? So, there are many ways on manipulating arrays. Meron tayong, siguro, check nyo na lang sa W3 School, guys. So, ito, this is one of them. Okay? So, meron tayong tinatawag na console.log. Console.log din tayo. Console colors. Tapos, sasabihin ko dito na, so, ito, guys, meron tayong tinatawag na toString. So, ano ba yung toString? Meaning kasi niyan, guys, i-display niya lang lahat ng mga data sa loob ng array mo, tapos isi-separate niya gamit yung comma. Okay? So, now, next is, punta tayo dito sa pop. Okay? Ano ba yung pop? Meaning ng pop, guys, is removes the last element from the array. Meaning, i-remove niya tong last na element dito. So, ano ba yung last element natin? Okay? So, gamitin lang muna natin to si pop. Ayan, si pop. And then, ang mawawala niyan, guys, is si pink. Ayan. Okay? Yan yung kukunin niya, guys. Okay? Yung last element. Ayan. Next naman is si push. Etong push, guys, ang gamit nito ni push is that mag-insert lang siya ng data sa ating array. So, for example, gusto natin i-insert si green. So, pag display natin yan, sabihin ko na lang dito na console.log tapos color toString. Ayan. So, makikita na natin dito sa last item na andito na si green. Okay? So, there are a lot of array methods out there. So, study nyo na lang. Pero mostly, ito kasi kadalasan natin ginagamit. Okay? So, ngayon, punta naman tayo dito sa if statement. Yan. If else statement. So, itong if else statement, madali lang to, guys, kasi para ka lang nagko-comparison ng dalawang data din. And so, for example, meron tayong age dito, tapos lagyan natin yan ng 18, and then maglalagay tayo ng if statement. So, ganito mag-construct ng if statement. So, if, tapos open and close parentheses, tapos dito yung mangyayari yung condition nyo. So, tatawagin nyo lang yung age, tapos yung condition nyo. So, for example, yung condition ko dito is greater than or equal to 18. Tapos, ito yung i-execute niya. Kung true, ito yung i-execute niya na code. So, sasabihin ko dito na console.log, sabihin ko na legal ka na. Else,
sasabihin ko dito na console.log. Kung false naman, sasabihin ko na minor ka pa. Okay? So, since 18 yung edad natin, i-display niya is legal ka na. Pero, kung sabihin ko na 12 pa lang yung edad, magiging age. Mali pala yung ano ko. So, kung ipapalit ko dito is 12, so, ang isasagot niya is minor ka pa. Okay? Ayan guys. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung else if. Okay? So, for example, sinabi natin dito na kung 20 ka na, sabihin natin adult. Ayan. Adult ka na. Pero, ganito lang gumawa ng isang else if kaysa. So, else, tsaka if, tapos, open and close parenthesis din yan. So, dito may ilalagay yung condition. So, for example, kung yung age is greater than or equal to 18, yung i-return natin is, ayan, yung i-return natin is console.log, tapos sabihin natin legal ka na. And then, lagay lang tayo else dito, tapos, i-paste natin yan dito. Ayan. So, kung i-run natin yung code, so kung titignan na natin dito yung code guys, makikita natin dito sa console na adult ka na. Yan. Yan yung nakalagay kasi yung age natin dito is 20. Pero pag sinabi ko naman dito na 18, ang malalagay dyan is legal ka na. Okay? So, ganyan lang gumagana yung if and tsaka sa else. Okay? So, next naman na pag-uusapan natin is yung for loop or yung mga looping. So, there are, tignan natin dito sa W3 School. So, sa JavaScript, there are a lot of loops. Meron tayong loop, tapos meron tayong for loop, meron tayong while loop. Yan. So, ang i-example ko lang for today is yung for loop. Okay? So, ganito mangyayari guys. Yung for loop kasi guys, or yung looping, paulit-ulit niyang ini-execute yung code mo until ma-reach niya or until na magiging false siya. Okay? So, hindi siya titigil na i-execute yung code mo until yung statement na nilagay mo is magiging false. Okay? So, ganito siya mag-work. Lagyan lang natin dito ng for loop. Sabihin natin, meron tayong, kunin natin itong mga array dito. Kunin natin to. Tapos, sabihin natin na for, tapos sabihin ko let I is equal to 0. Meaning na ito yung starting point ng ating loop, which is 0. Sabihin ko guys na if I is greater than or is less than to 0, ayan, or less than to 5 siguro, yan. Sasabihin ko na I plus plus or i-increment niya yung I value natin. Okay? So, while i-increment niya yan, so sasabihin ko na lang dito console.log, sabihin ko munang I. Okay? So, titignan natin kung ano yung output nito. Okay? So, as you can see, yung output natin, nagsimula siya sa 0, 1, 2, 3, and 4. So, tanong nyo guys, bakit hanggang 4 lang siya? Okay? Kasi guys, yung statement kasi natin dito is less than lang. Pero kung nilagyan natin dyan ng less than or equal, lalabas naman si 5. Okay? So, meaning guys, pagdating kasi ng 4, tapos, di ba, in-execute niya. So, in-execute niya tong code na to. Tapos, ito, unang execute, magiging 1 to. So, 1, meaning yung 1 is less than to 5, true pa rin siya. Okay? So, next is 2. So, 2 less than to 5, true pa rin. 3 less than to 5, true pa rin. 4 less than to 5, true pa rin. And then 5 is less than to 5. So, magiging false na siya. Kasi, less than yung ginamit natin. So, dyan na titigil yung ating code. Okay? So, meaning, hanggang dun lang niya i-execute. Okay? So, yan yung gamit ng for loop, guys. Okay? So, for example, sasabihin ko na lang dito na color, tapos I. Yan. So, meaning na, i-execute natin or i-display nito every
data or every index na andito sa ating color na array. So, ayan. So, lumabas na si red, blue, orange, and pink. Tapos, meron tayong undefined. Bakit meron tayong undefined? Kasi apat lang yung ano natin dito. Apat lang. So, 0, 1, 2, 3 lang. Okay? Pero, 4 yung ano natin dito, expected na output. So, kung nilagyan natin to ng, ano pa ba? Nilagyan natin to ng green, lalabas din si green dito. Mapapalitan yung undefined. Okay? So, ganyan lang mag-work yung mga for loop, guys. Actually, madami tong uses. Pero, for now, yan lang talaga yung gamit. Okay? So, next is, dito na tayo sa, sa functions. Okay? So, first is, gagawa muna ako dito ng separate siguro na, separate na HTML just to demo this. Okay? And, ayan guys. So, gumawa na ako dito ng isang click me na dito. Click me na button. Ayan. So, hindi ko na siya didesignan kasi i-demo ko na lang. Ayan. So, gumawa ako dito ng simpleng UI lang guys. Okay. So, meron lang tayong button dito na click me. And then, pag click natin yan, dapat expected output ko guys is may lalabas dito na hello world. Okay. So, gagamitin na natin yung uses talaga ni JavaScript sa ating application. So, hindi ko na kinonect tong bagong HTML natin sa main.js kasi dito na lang tayo gagawa ng ating mga scripts, okay? Or ng ating mga JavaScript. So, pwede din to guys. Okay? So, ngayon guys, paano ba natin gagawin na pag click natin tong button na to is matitrigger yung JavaScript natin. So, there are two ways to do that. It's either inline mo siya ilalagay dito or dito ka talaga sa JavaScript. So, dito sa JavaScript tayo gagawa guys. Okay? So, first of all, maglagay muna kayo ng mga ID dito. So, sabihin natin display. And then, dito guys, kasi button to, ang sasabihin na lang natin is event listener. So, ano ba yung mga event listener na kailangan nating malaman? So, meron tayong tinatawag dito na on click. So, whenever na i-click ni user to, matitrigger yung event. Tapos, yun na yung mag-e-execute ng ating code dito sa baba. Okay? So, first of all guys, i-import muna natin yung mga ID natin dito sa ating JavaScript. Okay? So, paano ba natin gagawin yan? Ganito lang guys. So, sasabihin lang kayo, gagawa lang kayo dito ng isang variable, tapos pangalanan nyo. So, display is equal to document dot get element by ID. Tapos, sabihin yung display. Ayan. So, once na nagawa nyo na yan guys, dito naman tayo sa on-click. So, there are two ways to do this. Pero, papakita ko lang sa inyo kung ano yung medyo mas madali and parang din, mas malinis tignan. So, meron kasing tinatawag dito guys na yung iba, ID lang nilalagay dito and then dito na kayo mag-event listener. Pero sa atin, event listener na nilagay natin dito and sasabihin na lang agad natin dito na function. And then, kung ano yung pangalan natin dito. So, sabihin ko, click, and then open and close parentheses. Okay? So, si JavaScript, guys, meron tayong tinatawag na functions. Ano ba tong functions? Ito yung mga reusable na mga block of codes na pwede nyong gamitin throughout sa inyong website. So, dito, nakalagay lahat ng mga functions na gusto nyong gawin sa inyong JavaScript application. Okay? So, sa atin, function dito, tapos yung function name is dapat yun din yung on-click nyo dito sa inyong front end. Ayan. So, sabihin ko dito, click, tapos open, close parentheses. Yan. So, dapat the same yan guys ha. And then ngayon, paano ba natin ipapadisplay yung hello world? Okay? So, kailangan natin tong i-modify. Okay? Paano ba natin yan i-modify na meron yang hello world? Kasi, for now, walang laman yan. Okay? So, madali lang guys. Sasabihin lang natin dito, display.inner text. And then, sasabihin ko lang equals to hello world. Ayan. So, punta tayo dito. Pag pinindot natin to, lalabas na si hello world. Okay? So, ganyan lang kasimple guys. Ganyan lang ganyan lang si JavaScript mag-work. Okay? So, next naman is, punta naman tayo doon sa kung paano tayo kung paano natin i-change yung colors ng ating mga text dito. Okay?
So, for example, meron tayong pangalawang button dito. Tapos, sabihin natin, change color to red. Ayan. Tapos, sabihin ko dito, on click. Tapos, change color. Ayan. Change color. So, tatawagin ulit natin yung function na yan. Sabihin ko, function. Tapos, change color. Ayan. And then, sasabihin ko lang dito, guys, medyo maiba to. Sasabihin ko lang dito na ID out na display dot style is equal to color red. Ayan. Okay? So, ganyan lang mag-change ng styles dito, guys. So, for example, kung rin na yung text niya is lalaki din. So, for example, sasabihin mo lang dito, font size is equal to 20 rem. Ayan. So, pag clinic ko to, lalaki din yung text natin. Masyadong malaki naman. Di ba? Lalaki din yung text natin na hello world. Okay? So, ganyan lang mag-manipulate, guys, ng mga styles and kung paano natin ilagay, kung paano natin papadisplay yung mga styles. Okay? So, ngayon, punta na tayo dun sa medyo mahirap-hirap na. Okay? Ayan, guys. May binago lang ako dito. Okay? So, ang gagawin natin, guys, is kung ano man yung tina-type natin dito is yun din yung madi-display dito sa ating H1 or dito sa sa hello world natin. So paano ba natin gagawin 'yan? So naglagay lang ako dito ng input na input na HTML element and then sasabihin ko lang dito na input or input 'yan. Tapos dito, guys, ayan, guys. So same lang din sa ginawa natin dito, i-import lang din natin tong si input natin. So sasabihin ko lang input document dot get element by ID tapos input. Ayan. So pagdating naman dito sa function, guys, same lang din, papa-display lang natin. So sasabihin ko lang dito display dot inner text pero instead of sasabihin ko dito hello world, ang ilalagay ko na lang is yung input na variable natin tapos lagyan ko na lang ng value. Ayan. So, pag testing natin to, sasabihin ko dito, hello world. Ayan, hello world. Lalabas yung hello world. Kung sasabihin ko naman dito nga, hi, lalabas din yung hi. So, ganyan lang, guys, mag-manipulate ng HTML gamit yung input. Yan. So, ganyan lang siya, guys. Okay? So, next naman, ang gagawin natin is, gagawin ko tong dalawang input. Yan, dalawang input yan. Tapos, meron tayong isang input din na kung saan dito ko ilalagay yung operators natin. So, dito, guys, gagawa tayo ng simple lang na calculator. Okay? So, ayan, guys. So, nakagawa na ako ng UI dito. So, meron tayong enter num1, enter num2, and then meron tayong enter sign. Okay? So, import lang muna natin lahat ng yan. Okay, so ganito lang gagawin natin, guys. So, unang-una, gagamit tayo ng if else. So, sasabihin natin dito, sign is equal, sign that value is equal to plus, ganito yung, pag true, ito yung iraran niya. So, sasabihin natin, display that inner text is equal to, ito na tayo maiba, guys, kasi kailangan nating i-parse yung ating mga value. Kasi kung hindi natin yan ipaparse, guys, magiging string lang ulit siya. Okay? Kahit number yung nilagay natin dito, babasahin pa rin yan ni JavaScript as string. So, kailangan nating i-parse float or parse int. Okay? Pero since calculator to, parse float yung gagawin natin. Para pwede tayo mag-input ng decimal points or decimal na mga numbers. So, sasabihin ko lang num1 dot value plus parse float ulit. Tapos, sasabihin ko dito num2 dot value. Ayan. So, next naman is else if, sasabihin ko sign that value is equal to, ayan, sasabihin ko is equal to minus, kokopyahin ko lang to para hindi na tayo mahirapan. Ayan, paste ko, and then, gawin kong minus. Ayan. Else if, sasabihin ko na naman dito na sign that value is equal to multiplication. Tapos,
ganito pa rin. Multiply lang natin. Yan. Else, if, tapos dito na tayo sa division. Sign that value is equal to divide. Yan. Tapos, sabihin ko lang dito na division. So, kung pupunta na tayo dito, sasabihin kong 2 plus 2, yan, magiging 4 na yan. Kung sasabihin ko naman 10, tapos 10 times 2, magiging 20 na yan. Okay? So, kung gagamitin ko, sabihin ko 10.5 times 2, magiging 21 na yan. Okay? So, uma-accept siya ng kahit may decimal point kasi naka-float tayo. So, ayan guys, i-apply na natin yung mga natutunan nating JavaScript dito sa ating application. Okay? So, ang una-una natin gagawin guys is gagawa lang tayo dito ng panibagong div. Sabihin natin dito na button. Ayan. Sabihin natin show. Ayan. Sabihin natin dito show more. Okay? So, pag pipindutin natin to guys, dapat may lalabas dito na parang drop down. So, unang-una gagawin muna natin yung drop down. So, gawa tayo dito ng dot. Tapos, sabihin ko drop down. Ayan. So, una-una guys is maglalagay muna tayo dito ng drop down na H1. Okay? So, makikita natin yan dito. So, dito sa stylean na lang natin. So, sabihin ko dito drop down. Tapos, border 1 pixel solid black. Yan. Para makita natin kung ano yung drop down niya. Okay. So, next na gagawin natin is gagawin natin itong absolute. Okay? So, position, absolute. Yan, absolute. Okay? So, ngayon, naka-absolute na siya. Ang absolute kasi, guys, ang ginagawa niya is yung absolute, parang nakaangat siya onte. Nakaangat siya ng isang page sa the rest ng application mo. So, parang lumulutang siya ganun. So, ngayon, guys, sasabihin ko lang dito na right, tapos 0. Para pupunta siya dito sa right side. Okay? So, medyo dikit siya masyado sa right side. So, sasabihin ko lang ng mga right, mga 50 pixel. Ayan. Kulang pa onte. Mga 160. 70. Ayan. So, medyo dikit-dikit na siya. Ayan. Siguro 165 is okay. Alright. So, andito na yung drop down natin. So, lagyan lang natin siya ng height na 100 pixel. Or siguro mga 200 pixel. Ayan. And then, sa drop down guys, maglalagay tayo dito ng multiple kinds of link. Okay, so ang ilalagay natin ng mga links is ito lang din yung mga dito, yung home, yung about contacts, ganyan. So ngayon, i-flex ko yan, yung i-display flex ko yan, and then yung flex direction niya is column para pahilera siya. Ayan. So lagyan lang natin to ng width para din, maganda din siya tignan. Yan. Tapos, lalagyan ko siya ng padding. Gawin nating 10 pixel yung padding niya. And then, lalagyan ko siya ngayon ng background. Okay? Background color. Sabihin ko na gray. Yan. Para may siya. Tapos, yung A dito guys, sabihin ko lang A. Tapos, text or yung color nila is white. Yan. And then, sabihin ko na lang na font weight is nasa mga 500 siguro. Ayan, 500. So medyo siya. Tapos lagyan na lang natin ng gap guys. Gap. Sabihin ko na mga 20 pixel. Ayan. Okay? So, okay na yung natin. Lighten lang natin a little bit para hindi siya masyadong Then, ayan na. Okay? So, tanggalin natin tong border. Palitan natin ng border radius na 10 pixel. Ayan. So, meron na tayong simpleng drop down dito. Okay, so mangyayari niyan guys, kahit sa smaller screens, andyan pa rin siya. Okay? So, para manatili siya na nasa right side guys, ang gagawin ko dyan is dito sa right side, saan ba yung right natin? Etong sa right side, sasabihin ko na lang dito na 20 view width. Or siguro mga 10. Ayan, para always siya na nandito na part. Okay? So, mga 5 view width, siguro, or 8. Ayan, okay na yan. Okay? So, kahit nasa smaller screens tayo, andito pa rin siya. So, ngayon guys, gusto ko na, pag pipindutin ko to,
maghi-hidden tong ano, ito. Pero pag pipindutin ko 'to ulit, lalabas siya. So ngayon, di-display ko muna 'to, display hidden ko man 'to or none. Yan. Dito na tayo sa ating HTML file. So, dito sa button or dito sa ating show more button, sasabihin natin dito on click. Tapos, sasabihin ko dito na show nav. Ayan. So, guys, take note, always capital letter yung first letter ng mga functions natin. Okay? So, next is punta tayo dito sa ating drop down. Lagay tayo ng ID dito. Sabihin natin drop down. Ayan. So, ngayon guys, punta na tayo dito sa ating JavaScript. Okay? So, ano ba yung gagawin natin dito sa ating JavaScript? First of all, import lang muna natin si dropdown. So, sasabihin natin document.get element by ID, tapos drop down. Yan. And then, ay, nakalimutan ko maglagay ng variable. So, sabihin natin const drop down. Yan. Okay, guys. So, after natin ma-import to, dito na tayo dito sa ating function. Okay, so sasabihin lang natin dito, function, tapos show nav. Ayan. And then, gagawa na tayo dito ng if-else statement. So, ang sasabihin lang natin na if yung ano natin, yung drop down that style niya is display is equal to none or drop down, yan, that style, the display, and display is equal to walang laman. So, ang gagawin niya is display dot style dot display drop down to dapat. Okay. So, ang gagawin niya guys, kung yung display ng ating drop down is none or wala tayong sinet na display, ang gagawin niya is sasabihin niya na display flex. Yan. Or else, drop down, ito, magiging none siya. Okay? So, kung titignan na natin yan dito, pag pipindutin ko to, lalabas na yung ating drop down. Kung tatanggalin ko naman, pipindutin ko ulit, mawawala naman siya. So, working na yung ating drop down menu dito. Okay? So, magbo-work din siya kahit nasa bigger screens ka. Ganyan. So, gamit to guys, whenever na pag nasa smaller screens kayo, wala kayong navigation, ito lang yung gagawin nyo. Okay? So, madaling-madali lang siya guys, basta marunong lang kayo sa if-else statement. Kasi mostly kasi, pag dito sa JavaScript, tas gusto nyo lang na magiging interactive yung website nyo, basta marunong lang kayo sa if-else statement, pwede na yan. Okay? So, ayun lang guys. I hope na marami kayong natutunan sa akin. So, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe din para sa mga YouTube viewers natin dyan. So, ayun lang guys. Abangan nyo lang yung mga next video natin. Baka magtatakol na tayo about PHP or Laravel.